Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Mike Defensor kakasuhan umano ng human trafficking ni Melvin Matibag. Anak ng kagwang kang Matibag ka. Ito yung Tambaluslos 2.0, si Melvin Matibag. Akabuday! Pero may buwelta ang naturang ex-congressman. Ayon niya, tanga at ubob si Matibag. Halatado, no? Naubob, no? Bilang ubob, tanga pa. Matibag, oh. Huwag kang magpakaubob. Nagiging, ka talaga, aso ka. Senator Alan Peter Cayetano, meron na namang banat dito kay Panfilo Lacson. Kung gusto nyo daw ng pampaputi, pumunta daw kayo kay Lacson dahil magaling siya mag-whitewash. Tayo na, Lacson, puting-puti ng polvo. Oh. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Dalawang personalidad po ang ating pag-uusapan ngayon, yung mga matatapang na personalidad. Ito po yung si Senator Alan Peter Cayetano na lumalaban din sa korupsyon at gusto magkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing dyan sa Senado patungkol po sa mga mali-malitang pirang delivery sa mga hinayupak na mga buhaya. At syempre, itong si Mike Defensor din naman ho, na talagang sumuporta dito sa 18 ex-Marines at ngayon kakasuhan umano ni Matibag ng human trafficking. Wala pa namang piyansa ho ito. Parang ito rin yung kinaso kay Pastor Apollo Sikibuloy, mga gawa-gawa lang ng mga animal. Pakinggan po muna natin si Senator Alan Peter Cayetano dahil meron din po siyang komento patungkol dito sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte at marami pang issue. Ang pinaka-main event natin itong banat niya kay Pinky Lacson. Ito, pakinggan natin si Senator Alan Peter Cayetano. So most of the news is about the pre-trial. So just two topics lang. Bakit pre-trial? Kasi if you remember po, nagkaroon ng time during the hearing of former Chief Justice Corona na bumagal at tumagal kasi nga habang nagta-trial, minamark pa yung mga ebidensya. And then, pag ang prosecution biglang nagtanong, pwede bang yung second o third article ang i-present or may skip kami? O kaya kung parehong dokumento or parehong witness ang gagamitin, debate pa parate. So, I really have to thank Sec. Joel, Senate Secretary Joel Montales and the professional Senate staff and yung mga researchers ng iba't ibang mga opisina ng mga senador who all agreed na kailangan talaga yan. So, although some might think na may ups and downs yan every day, mas mabuti na yan kaso sa everyday sa trial magka-problema. So, having said that, the second point kasi I want to make, and I think this is the most important point in the trial, is yung political neutrality or yung impartiality. So, all throughout history, ang issue parati sa isang korte is to be impartial. Impartial. Ibig sabihin po, walang bias. sinikilingan, di ba? Hindi pwedeng umpisa pa lang A versus B, kampi ako kay B. Di ba? Kaya nga sa jury system, they have to make sure na yung mga nasa jury hindi biased. So, supposedly sa system natin na may judge, sila dapat ay trained na kahit na may personal opinion or may feelings about it, they apply the law. Di ba? So, for example, kung yung isang judge namatayan dahil sa drunk driving, pero ang batas natin, drunk driving 6 years lang, hindi pwedeng sabihin ng judge, 9 years ikulong yan. Kasi nga, kailangan niya sundin yung batas. But yung judge kasi is trained. So, ang problema natin sa senator judges, we're not really trained as judges. Of course, some of us have been in other impeachment trials or whether sa House or sa Senate, so may konti ng experience. But still, ang layo sa training kahit na ng ating MTC or RTC judges, di ba? So, yung impartiality is very important. So, if you remember when we convened the court, nag-oath-taking, di ba? Nauna ako at pagkatapos nag-oath naman yung lahat ng senator. Makikita nyo po dito sa resolution adopting the rules of procedure on impeachment trials.
sa Rule 3, before the consideration of the articles of impeachment, the presiding officer shall administer the prescribed oath or affirmation to the members of the Senate then present and to the other members of the Senate as they may appear, whose duty shall be to take the same. Upon presentation of the articles to the Senate shall specify the date and time for consideration of such articles unless the Senate provides otherwise, di ba? So yan, ginawa natin lahat. Tingnan niyo yung next paragraph. Senators shall observe political neutrality during the course of impeachment trial. Tapos dinefine niya, political neutrality shall be defined as an exercise of public officials' duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Okay, ulitin ko ha. Without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. So whether admin ka and policy ng admin, if it's the policy of the admin to impeach a certain official, and whether opposition ka at ayaw mo ma-impeach, or baliktad, admin ka, ayaw mo ma-impeach, opposition ka, may gusto kang ma-impeach, dapat may fairness, dapat walang unfair discrimination, dapat may political neutrality. That's why, dun pa lang nung nabuo yung bagong majority nung May 11, ang sinabi sa amin ang priority, dalawa, ang ating ekonomiya, at pangalawa, yung magkaroon ng fair at maayos. Yun po ang sabi na, fair at maayos, impartial at maayos na impeachment. Pero nagulat kami, bakit naging priority na buwagin yung bagong majority at tanggalin ako bilang Senate President. So, isang theory dyan na lumabas is that ayaw kasi talagang lumabas ang buong katotohanan tungkol sa massive corruption that has been going on for the last 4 years. And yung simbolo ng massive corruption na yan ay nasa flood control. Nililiwanag ko po yun kasi sabi ng iba, flood control lang. Hindi po. Napakaraming instances of corruption. Some are endemic. Some were there. For example, pag sinabing customs, BIR, DPWH, to be fair to the Marcos administration, even President Duterte said na may corrupt na contractor sa DPWH. Even President Duterte said, yan BIR, yan customs. Remember, may kinulong siya sa Bureau of Immigration, di ba, BID. Lalo po during the time of President Pinoy, who we also honor today. Many people are honoring him. I had the privilege of also serving with him 3 terms sa Congress and then sa Senado. We were not always in agreement, but I recognize the good that he's done, as I recognize the good done by President Duterte. And during the Pinoy years, anti-corruption was also very important. So having said that, nung lumabas yung Napoles, sabi, grabe naman to. May ghost, may yung pera parang dumadaan lang sa foundations tapos sa bulsa na ng politiko at ng contractor pumupunta. Dito muna ako sa impeachment, no. Alam niyo po kasi yung impeachment, yan po ay political process talaga. So hindi mo talaga maiiwasan yung pagiging bias ng mga senador. Yan ay political game. Pag sinasabi mong political game, ang labanan diyan ay kampihan talaga. Kailangan maghanap ka ng kakampi, kailangan maghanap ka ng political party, yung political ally kung saan makakabenepisyo ka. Labanan ito ng politika. So ngayon, ang nangyayari po dito kay Vice President Inday Sara ay labanan ng Duterte at Marcos. So ito ay numbers game. So paramihan ka ng kakampi diyan sa Senado. Kasi ang conviction, hindi naman nakabatay dyan sa ebidensya. Maniwala kayo sa akin, kahit gaano kagaling yung, sabihin na lang natin, prosecution, kahit gaano kagaling ni Kapuna na biglang nagkarigla, no? Or kahit gaano kagaling ang depensa, ito ay hindi talaga labanan sa pagiging impartial. Ito ay labanan sa pagiging bias. Ito ay labanan at kampihan dyan sa impeachment na yan. Numbers game. Paramihan ng bilang. Ilan ba ang bilang, no? Na anong threshold ng conviction? 16. So, ang gawin lang ng prosecution team Marcos, may kailangan nila maka-16 na bumoto ng yes to convict kay Vice President Inday Sara. Kung hindi naman po sila makalikom ng 16, kahit gaano kagaling ni Luestro, na hindi naman magaling, ubob naman, walang conviction. Zero conviction. Pero kung makalikom sila ng 16, makonvict si Inday Sara. So yung impartiality, wala na ho yan. Talagang paramihan po ng bilang. Pero lamang naman po tayo dyan sa bilang sa impeachment. Pag tinignan mo, panalong-panalo na. Sabi ko nga sa inyo, zero conviction. Ilan po yung natira sa kanila? 11. Di ba ho? 11.
Pero yung 13 sa kabila, meron pang mga 2-3 dyan na ayaw pang bumoto na makonvict si Vice President Inday Sara. Si Sobiri, sabi niya mag-abstain siya. Si Ejercito, JB, sabi niya, ano siya sa impeachment, labag. Pero titingnan pa rin natin kung ano po ang mangyayari sa ending pagdating na po sa botohan. Kasi yung impeachment trial, mag-uumpisa naman sa July 6. Tayo, hindi ako kinakabahan dyan. Tsaka gusto ko nga po matapos na para magkaroon na ng vindication na si Vice President Inday Sara ay hindi naman talaga corrupt. Tuloy, Senator Alan Peter Cayetano, narito. Ang problema mga kababayan, nagmukhang barya eh. Yung Napolis, pagdating dito sa Ghost Project sa flood control, isipin nyo, 350 billion a year. Yun ay sa flood control pa lang. Hanggang ngayon po, yung corruption dun sa maintenance projects na is another 300 billion a year. Halos wala pa akong nababasa dyan. So, napakarami pa ho. So, statement po ni Senator Win, paraphrasing, pag may lumabas na ebidensya, di pwede mag-hearing. I'm not so sure kung eksakto yun ang sinabi niya. So, I won't comment sa kanya. But yung sinabi po ni Chairman Erwin na iikot na lang ba tayo sa flood control? O kaya yung sinabi ng iba na kapag may bagong ebidensya, hindi po ganun. Pag nag-iimbestiga ka, ikaw naghuhukay, ikaw nag-investigate, ikaw nag-uncover. At kahit sino po sa amin mga senador, congressman, basta't neutral lang ho ha, neutral lang. Wag lang talaga maging alagad or aso or tuta ng Malacanang. Pwede po talaga nating bilangin eh. Yung 18 former Marines, sinabi nila may mga kasamaan sila, active at hindi active. So yung isang lane lang yon, yung mga bodyguards. May magandang point yung sinabi sa akin ng isang public official din. Sabi niya, Sen, bakit ba ang daming debate kung may katotohanan o wala? So hindi pa niya sinasabi kung totoo o hindi yung testimony ng 18 Marines. Sinasabi niya lang, ba't may debate pa kung yung mga former bodyguards or former Marines ay pwedeng mag-deliver o hindi? Si Zaldico na mismo nagsabi na marami siyang pinadeliveran. Correct. Di ba? And everyone agrees that former Congressman Zaldico is in the center of this. So hindi ko pa sinasabi na conclusive siya, mastermind or... Tama kasi, di ba yung video ni Saldico, sinabi niya na yung mga sinasabi ni Orly Gutisa ay totoo. Dapat ka talaga ito ay siniseryoso sa pag-imbestiga dyan sa Blue Ribbon Committee. Ang problema nga lang inagaw nga dito ng mga malitagang yung Senate leadership. Ang purpose, stop talaga yung Blue Ribbon investigation. Kasi tama si Senator Alan Peter Cayetano. Ano bang gagawin natin sa Blue Ribbon Committee? Mag-imbestiga. So anong gagawin mo? Maghanap ka ng ebidensya. Ito na nga po, mga whistleblower po, yung 18 ex-soldiers na gustong mag-testify at nag-corroborate ang kanilang mga testimonya. May mga ebidensya pa, may mga video detalyado. Pero hindi po nila pinapansin. Bakit nga? Kasi nga, sabit si bungit dito ang pamilyang Marcos at maraming senador na masasagasaan, maraming pinangalanan eh. Kaya ang yung Blue Ribbon, tingnan mo ngayon, naagaw na nila yung liderato. Meron ba silang plano? May mga schedule ba sila na magkaroon ng Senate Blue Ribbon hearing? Wala. Wala silang plano na mag-imbestiga. So anong nangyayari ngayon? Ayan, na-busy sila sa impeachment labang kay Inday Sara. Anak ng kagwa nga, nakaka-insulto nga eh. Di ba? Yung akusasyon nila kay Vice President Inday Sara ay di mo ay 125 million confidential funds. Pero audited na nga po yung iba 75 million na lang yung hinahanap ngayon. Pero nagko-comply ang Office of the Vice President. Samantala dito sa flood control, trilyon. Mga 2 trillion pesos ang hinahanap natin, walang iniimbestigahan. Si Bongbong Marcos hindi man lang masalang-salang sa impeachment court. Nagdrama-drama sila, nagsasampa ng impeachment, binasura, para hindi masampa ng totoong impeachment labang kay Bongbong Marcos. Sa totoo lang, kung sino po ngayon dapat ang makasalang dyan sa impeachment court, si Bongbong Marcos, dahil trilyonis na pera ang hinahanap natin. Tuloy, Senator Alan. Or, kumbaga sa gera, siya ang isa sa pinakamalaking general. But, we all agree, whether we believe what he said or hindi, that he's in the center of that. At siya na nagsasabi nga, na yung mga nilikom niya ay hindi para sa sarili niya at may mga diniliberan siya. Kay Romualdez. Imposible naman mag-isa siya nag-deliver. So, going back to my point, that's one area to follow. Okay, number 2, dami pang public officials. Ang dami na banggit. So, dun sa inyo na nagtataka bakit ako inaaraw-araw ni Senator Lacson, di ba nasabi ko na kasi nabuko sila eh.
So, kasi kung susundan nyo, hukayin nyo yung ibang mga video at mga statement ni Senator Lacson, dumating ang point, siya na yung sumasagot eh. Siya na nag-i-interpret kung ano sinabi ng mga witness. Siya na nagsasabing, etong witness na to, okay, eto hindi, eto credible, eto hindi. Kinausap daw niya si Yusek Bernardo, nag-deliver daw, pero hindi sa Malacanang o hindi sa mga taga Malacanang. Kung hindi, or hindi sa First Family, pero dito dineliver sa mga opisyal na to. And then ayaw niya patawag yung mga opisyal na yan. So, kahit na po yung mga investigador sa PNP na 6 months pa lang nag-training, nag-uumpisa na, may simple yan na kung paano mo susundan yung ebidensya, di ba? So, napakaraming leads. So, ang question lang, gagawin natin ba to o hindi? Okay, dugtong lang ako, Senator Alan Peter Cayetano. Ang isa sa mga naalala ko yun, na parang nagiging spokesperson si Panfilo Lacson sa Blue Ribbon, yung ibinida niya na merong dalawa umanong assistant ni Saldico ba yun? Na magsasalita against dito kay Romualdez. Na umano'y, Diskaya, no? Na umano'y bumili ng bahay ba dyan sa Forbes na ang ginamit ay si Corle Diskaya. Pero nung pinatawag na po nila sa Blue Ribbon hearing, ang nagsasalita lang, pag tinatanong yung dalawang babae, nagsasalita at sumasagot, si Lacson. Anak ka ng kagwang Lacson. At tama, maraming pinangalanan. Yung Bersamin nga, gusto ko nga yung ipapatawag yun. Eh. Yung magtsuhe na Bersamin. Pati yung Cadiz. Ang dami talaga sa executive. Pero hindi po pinapatawag kasi pag may lead ka, nandyan na yung lead. Pero hindi ka nagpapatawag at hindi ka nag-iimbestiga kasi nga pupunta na po sa pintuan ng Malacanang. Kulang na lang. Kumatok na, bubuksan na lang eh. Kumbaga nandyan na yung Pandora's box. Eh ang problema nga, ang instruction kasi tuta man si Lacson, tumigil ka dyan. Huwag kang magpa-imbestiga. Tuloy, Senator Alan. Bakit ko to inuugnay sa impartial hearing? Kasi kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption. Impeachment muna kasi importante ito. Oh, Then diba? that's selective justice, di ba? Then that's discriminating. Meaning, any other corruption, okay na lang sa atin? Basta't dito na lang? Kasi, why? So, I mean, I won't go into the reasons. Obvious naman, di ba? So, we have the rest of this week. We have next week. Why not call a Blue Ribbon hearing? Why not ask both the administration and the opposition sinong gusto niyong witnesses? Nung araw, ganun eh. Naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee. Correct. Kahit sinong member na magsabing, sir, can we call ganyan? Kasi when you call a witness, so for example, kung 10 kami mag-attend, ako gusto ko magtanong sa 18 Marines. Di oras ko yun eh. Di ako magtatanong doon. Ngayon, may nasabi silang hindi sang-ayon. O di, magtanong sila. Kaya nagtataka nga ako kay Senator Erwin, ba't nagko-comment pa about the 18? Sabi niya, mag-inhibit siya. At si Senator Pangilinan na dapat ang mag-hearing dyan. Kasi kung ang sasabihin po natin ay, sige, we're getting organized. Okay, pero sasabihin nyo, oy, tapusin natin impeachment, wala munang Blue Ribbon hearing. Sandali lang. Napakalaki, mas malaki yung pinag-uusapan nating amounts eh. Correct. Di ba? Parang bundok versus... So, yung pag-uusapan sa impeachment, hindi ko mamaliitin yon. Pero kung ano man ang pag-uusapan natin sa corruption compared sa impeachment, it is at the very least as important. But in terms of volume of the money lost, napakalayo. Di ba? So ang point ko po, kailangan nakakapag-multitask tayo. Di ba? Kaya nga dinidistract eh. Kaya nga inaaraw-araw ko ni Senator Lacson, sasabihin niya, move on, tapos siya din ang hihirit. Ang daming, i-explain ko yon yung sinasabi niyang hindi statesman. Ang i-explain ni Senator Lacson ito. Kasi ako, 2007, naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee. Before that, 3 terms akong congressman. So although nung congressman ako, nababantayan ko lang yung Blue Ribbon Committee, pero hindi naman ako nakakapag-participate. But from 2007 until recently, nababantayan ko at active ako dyan. Halos lahat ng naging chairman dyan, sinusundan ng ebidensya. Pero si Lacson, dinadaya ang ebidensya. Gusto ko po yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Nag-imbestiga kayo nagpakanda kayo ng impeachment dahil may corruption. Tika, dito ba sa Blue Ribbon, sa flood control, wala bang corruption? Ang labanan nga, sabi ni Alan, bundok versus, wala siyang sinabi na versus. So, lalagyan natin, bundok versus humps. Humps lang. Inumin na. Ayan yung hinahanap natin eh. Yung gabundok na kaba ng bayan, trilyon-trilyon, yung Asia, hindi ka nagkakandak ng investigasyon.
Pero yung humps lang, na parang matisod ka lang, ayan, gigil na gigil kayo. Kaya itong si Lacson nga, talagang inutos lang po ito ng Malacanang na i-whitewash mo na lang. Gawa ka na ng report sa Blue Ribbon mo, i-whitewash mo. Kaya banat ni Senador Alan Cayetano, kung gusto niyong pampaputi, punta kayo kay Lacson. Ito, oh. siya. Halos lahat ng naging chairman dyan sa Blue Ribbon Committee, may reklamo ka man, hindi nila sasabihin na ano yan, committee de absuelto or iwa-whitewash, Committee de di ba? Oh, pero during the time of Senator Lacson, kaisa-isa siyang chairman, na obvious, dinidetermine ang direction ng committee. Siya na nagtuturo kung sinong guilty o hindi. Pati papunta sa DOJ, papunta sa ombudsman, di ba? Parang nagpapasahan. So, very, very clear yon, di ba? So, kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. O baka may ano yan, may pampaputi, di ba? Butay na talo inis ito si Pinky. Kung gusto nyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Pinky Lacson. Dahil mahilig may white ng mag-whitewash. Ang tindi ng ng birada ni Senator Alan Peter Cayetano, simple lang. Pero mamaya yan, mangangagat na yung aso. Dati daw tuta. Ngayon aso na. Ang tuta ni Lacson si Erwin Tolpok. Na ang ingay. Sabi niya, mag-inhibit ako. Bakit? Sabi kasi ng ex-marines, dinedeliveran ako. Di pag-inhibit ako, sabi niya. Pero panay pa rin banat ng banat. Tama si Cayetano. Dapat si Dagat. Wow, Dagat. Putang ina, nanalo pang senador. Ngayon, nagkadala pait na yung juvenile justice law ni hinayupak na budlat ang mata. Masakit ba, Pengke? Tuloy, Senator Alan. Oh. So, yun ang kino-compare niya ako sa lahat ng naging Senate President. Sige, compare din kita. Di ba? Kay Senator Gordon, ang comment lang naman doon dati mag-chance din magsalita yung iba. Once, si Senator Trillanes parang sinasabi. Pero Senator Gordon was always open. Anyone can ask questions. Pag sinabi mo, invite to, i-invite. Oh. Yung ibang naging chairman, Senator TG, maraming nagalit sa kanyang senador. Marami. Kasi nga yung Napoles, maraming tinamaan. Actually, some thought nga he was too open kasi minsan hindi pa na-verify na pag-usapan. But walang whitewash. Baliktad, ang tingin ng iba, too open nga. Oh. Wala naman reklamo nung ako ang naging chairman ng Blue Ribbon. So, napakaraming iba, sundan nyo. Wala doon. Kaya hindi yung partial report, ngayon pinupuri niya ang ibang kasama natin. Pero nung una, pinupush niya na pirmahan yung report. Nakalimutan na rin yun. I won't comment there, but I just wanna say is, number one, it's too important for our country to be able to find a permanent solution, a permanent system, a real culture against corruption na masolve natin to. Pag lumipas tong administrasyon at hindi natin sineryoso ang flood control at yung infra na corruption sa DPWH, babalik to mas masama pa. Para tong TB na hindi nyo tinuloy yung gamot. Magiging drug resistant yung strain, di ba? So parating sinasabi po yun pag tinitreat yung tuberculosis na kailangan, kahit maganda na pakiramdam mo, kailangan mong tapusin yung gamot. Hindi pwedeng sa pangatlong buwan, medyo maganda na pakiramdam mo. Hindi. Ganun din po sa corruption. Minsan lang tayo malingat dyan, mabibinat tayo na mas malaki pa. Nangyari na From Napoles to flood control, grabe po. Di ba? So, special mention ko lang yung Tindig Pilipinas. So, di ba, yung grupo nila Kiko D nag-file sa ombudsman, so na-receive namin today. Kausapin ko pa lawyers ko, pero alam ko na, sinabi ko na sagot ko dyan. But I just want to congratulate them for doing the job for the administration. Alam ko naman na nung ginawa ko to, sunod-sunod na mga kaso ang pupunta sa amin. Sanay na kami dyan, di ba? Sinabihan yung mga senador, pag hindi kayo malis, kakasuhan, pagka hindi kayo... So, ang point ko lang, just remember who you are, Kiko. Di ba? Kiko DK. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos, di ba? So don't get instructions from the administration. In fact, kung nag-volunteer kayo, then you're even doing them a favor. I know, meron kayong issue kay Senator Bato, so file the cases. File the cases, di ba? Mismong DILG nagsabi nung nasa Senado yung si Senator Bato, walang warrant silang alam, di ba? So paano naging obstruction of justice? Hindi ka, ang tawag? Hindi ka Marcos, Kiko. Ano ka? Ano ka, Kiko?
Utang ina, Aquino ka, anak ka ng kagwang. O, yan ang maliwanag eh. Kasi ang mga ulol na to, panay banat kay Cayetano, no? Panay banat sa mga Duterte, kakampi ng mga Marcos. Eh halatang halata na ho, itong galawan ng mga uplok na to. Siyempre, kakampi sila ngayon sa mga Marcos kasi sa tingin po nila, ay okay to, kampihan natin to. Kasi, ano to, ang tawag dyan? Kakampi natin to laban sa mga Duterte. Ganun na mga dilawan. At nag-file nga sa Supreme Court. O ngayon po, Panpilo Penke Lacson. Ano po yung Ano po yung sagot nyo dyan? Ha? Ano po ang masasabi nyo sa banat sa'yo ni Senator Alan Peter Cayetano na may pampaputi ka daw? May whitewash ka daw. Anak ka ng kamuti ka naman. Anong whitewash yan? Pinke. Ang mag-ibigay sadyang ganyan. Si Pinky Lacson ay kailangan umiyak. Siyempre naman. Alam mo sa akin, mga kabisdak, no? Mahirap po talaga ngayon lumaban sa gobyernong nakangiwi ang panga. Bakit po? Kasi pag kunting birada mo lang, panigurado kakasuhan ka. Marami silang gagamitin na mga, alam nyo, mga personalidad para manggago sa'yo. Kagaya po itong si Mike Defensor, no? Alam naman natin, talagang masigasig siya na lumaban dito sa korupsyon, dito sa bangag admin. Pero magugulat ka ho, siguro hindi na rin tayo magugulat eh. Pero ang ikakagulat mo, dahil bakit kakasuhan siya ng human trafficking? Yun ang ikinagulat mo. Bakit human trafficking? Pero yung mga kaso kasi, alam na natin, madami na rin kaso si Mike Defensor. Kakasuhan umano siya ng NBI ng human trafficking. Yun yung kaugnayan dun sa kanilang building. Pero bago po natin pakinggan si Mike Defensor, siyempre, manood muna tayo ng Marka Bubo. Marka Tanga. Na drama ni Matibag, anak ng kagwang Lupin. Ito, may mga grap-grap ang nalalaman ng hinayupak. Anak ng kamote, ito. 3-point ground yan. Ayan, may grap pa sila, diagram pa. Ito yung building A, building B, and building C. Ito, makikita natin sa pagitan ng 5 and 6. Rental stalls po siya. Pero dun sa ginawa nila, binutas po nila ito. Yan ay daanan ng sasakyan. Ginawang daanan ng sasakyan. Papunta sa Ortigas Extension. Oh, Sobrang liit lang po niya. Tapos ito pong main entrance ng Chicago, wala na rin na, tinakpan nila. Dapit na lang dito sa... Binutas nila to. Na supposed to be wala done. This is the only entrance and exit of vehicles dapat. Okay, tuloy mo. Tapos ito po, ito yung building B, first floor po niyan, yung Chicago, yung second floor Yeah, is awards. hotel. Makikita natin dito may staircase, common stair siya, papuntang building A, building B, building C. Lipat po tayo. Iba tayo rito. Tangina may mga diagram pa, mga Building plano B. ng building. Diba? Yes po. Sige, first floor, second floor. So ito po yung main entrance na inalis nila, nilipat nila dito. Tapos ito yung pinaka hagdanan papuntang second floor kung Mga pupuntahan tao. doon yung Blue Hotel. Yung first floor is Chicago KTV. Tapos makikita natin dito na ito indication na Stop muna tayo doon. Ito yung drama nila ni Matibag. Ito. Yan po yun yung mga original na plano ng building sa aking pagkaintindi. So, nagtawag talaga sila ng media, nirepresent nila. Ang sabi nila, hindi daw nasunod yung mga plano.
at binago yung mga entrances, no? Alam niyo po kasi sa isang building, minsan, pag may umuupa po sa building, may kanya-kanya silang diskarte kung ano ang gagawin nila sa inuupahan nilang building. Ang isa sa halimbawa dyan yung GSIS at Senate. So yung building na yon na nilusob rin ni Matibag, ay ang original po yan ay GSIS. So ngayon, pag tiningnan mo po yung original na plano, wala yung Senate dyan. So nababago na yung entrance, exit, nagkaroon. Pero ito drama nila ay pinakita na may binago, no? Ang purpose siguro nila dyan para sabihin talagang sinadya nila yung mga entrances kasi may mga pinapasok daw yan ng mga tao, no? Biktima ng human trafficking, anak ng kagwang. O sige nga, tuloy natin ng konti ang drama nila. Window 132, tapos window 137. Dapat itong room na to is office ni Mike Defensor. Mike Defensor. Nakalagay doon sa plano. Nakalagay po yan sa plano sa blueprint. May nakalagay na Mike Office. Mula dito sa 132 to 137. Tapos ito, makikita Tangina mo Matibag, no? Bakit nagko-coach ka? Kaya mo yung NBI agent, engineer na rin yung NBI agent dyan eh. Architect ng NBI ngayon ha. Plano oh, magbabasa oh. natin, open siya. Pero doon sa ginawa nila, sinara po nila yan. At parang pau na fire exit ang ginawa nila dyan. Silagyan ng kortina. Ito, binutas nila to. Itong corner na yan, Oh. papunta sa labas. Ngayon, Pero ang nakita po namin doon is mga sampayan, mga, kung ano-anong mga gamit lang. Tapos ito, may harang na yan para masabing matago itong hagdanan papuntang loob. Backyard galing sa first floor. Okay. Oh. Tapos ito, makikita natin, hoy tanga, baka naman fire exit yan. Pinuntahan daw nila, nakakortina na. Ay putang ina, kung may sekreto dyan, bakit kortina lang? Hindi i-fix ko. Di ba ho? Para hindi alam na merong sekretong daanan dyan. Ulol talaga. Magkaiba-iba kasi ng mga tenants yan. So, siyempre, kailangan ng mga daanan. Nagre-request yung mga tenants, lagyan natin. ito yung cross-section through C. Ito yung building C, ito yung building B. Ito yung main entrance na tinakpan nila. Uy! Lipat nila rito. Wala sa plano. Tapos, Di ba tayo? Wala daw sa plano. Hi mga ugag! Yung original plan ng building, putang ina, hindi na po yan yung pagpagawa ng building original, siyempre kung ano yung nakalagay doon sa permit, building permit at sa plano, yun talagang gagawin. Pero, hoy mga uplok na NBI, saan ba kayo nanggaling na mga bansa o mundo? Pero pag merong tenant po na mag-aabang dyan sa building mo, syempre, babaguhin nila yan. Bahala sila kung saan nilalagay yung entrance. Ganun ho yan. Kung may bangko dyan, may 7-Eleven dyan, babaguhin. Sabi ninyo, mayroong KTV bar, talagang babaguhin nila kasi for convenience nila at sa convenience ng mga customer nila. Wala kayong magagawa dyan. Kung yung original plan ay nagkaroon ng pagbabago. Bakit nagkaroon ng pagbabago? Madaling ipaliwanag yan. Dahil nagkaroon ng kanya-kanyang tenants ang naturang building. Kaya na may changes sa mga plano. Situloy lang natin ng konti kasi dinidebunk yan ni Senator, magiging Senator talaga si Mike. Dinidebunk yan ni Mike Defensor. O ito muna, tuloy natin. Ito, i-explain mo to. Si Matibag. tapos ito po, flip point, east and rear elevation. Yung likod na yan. Ito po yung likod. Di ba ang sinasabi nila may fire exit daw sa likod. Pero dito Alam mo, Matibag, dapat ikaw na lang nagpaliwanag dyan eh. Ikaw rin naman nagko-coach eh. Tangin ng mga script oh. Kawawa naman tong mga NBI agent, nagpagamit din kay Matibag. Sige nga oh. dito makikita natin, Bridge puro na yun. bintana lang po yan. Tapos itong baba nito, bangin po yan. Wala. So, anong bottom Tapos- line? Change nila yung design Oh. para yung Chicago at yung Blue Hotel can perpetuate yung ginagawa nila na. At malinaw na alam ni Mike Defensor, kasama siya. So, hindi sila ordinary, rito, leisure. At talagang pinagplanuhan yung gagawin. They even violated the building code, pagpapalit ng design na walang paalam.
So I noticed, meron na silang sinagot doon, may binabagit silang tao, na sinabi nila, yun yung pinagpasahan nila, but wala man lang statement naman yung tao na sinasabi. So, tingin ko, mahirap na sila ipaliwanag to, no? At we will be filing yung human trafficking. Tangin na, human trafficking na. Tanga mo ng matibag. Na bago-bago lang yung mga entrance, mga exit, may mga kortina. Human trafficking na. Dapat meron kayong nakitang mga nakikidnap dyan. Nagkaroon ng illegal detention. Aray, human trafficking. KTV bar yan eh. Alam na natin, halo-halo tao dyan eh. Maraming pumupunta dyan. Tsaka wala nang out na dyan si Mike Defensor sa mga upa sa kanila. Business nila yan. Ang pakialam ko eh. Ang business ko, magbayad kayo. Umupa kayo, magbayad kayo. Kung anong ginagawa nyo dyan sa buhay, anak ng kagwang, bahala kayo. Basta pagsingilan, mag-remit kayo. Anong nangyayari? Human trafficking yan. Mahirap na sabihin politika pa rin to dahil ito na yung mga dokumento na nagsasabi na talagang si Mike Defensor knowingly and consciously pumasok siya sa negosyo ng human trafficking. Kailan ba sir ang kakasuhan? Putang ina, no? Na-negosyo daw ng human trafficking. May dokumento ng dokumento mo. Putang ina, plano ng building, human trafficking na. Ang daming bobo, no? So, kakasuhan daw si Mike. May kasama pa yung ibang official din ito na nandito. Kailan po We are looking at Friday to file it kasi nga naging mahirap yung pag-aaral namin, kinuha pa namin yung mga official documents. So sa ngayon kasi yung annexes pinapa-certify na lang namin para pagpasok sa piskalya mas malinaw yung mga ebidensyang nakalagay. Sir, ilan po yung mga official na makakasabay ni Mike na makakasuhan? May matrix. Makakasama ulit yung isang anak na corporate secretary kasama pa. But iba-iba yung degree ng participation nila. But this one, ditong ebidensya na to will strengthen yung point natin that Mike Defensor is can be indicted for qualified human trafficking. At incidentally, you'll mention, meron doon personality na nahuli, yung Mr. Lauren Tanch will also be filing sa kanya ng crime of solicitation, yung ating yata ipang-file yan. Saan po isasampa, sir? Sa Pasig Prosecutor. Ang daming kaik-ikan. Sasampa ng kaso sa Biyernes daw ng human trafficking sa Pasig. Grabe, sa Pasig talaga sila magsasampa, no? Nagawi kasi nasa Pasig ba si Mike Defensor. Alam nyo po, matibag, ilang taon na lang kayo dyan sa kung abot ka pa ng taon sa NBI, there will be a day of reckoning. Pamumulitik ka yan, maliwanag yan panggigipit. Kasi si Mike kasi, ang ingay sa flood control. Lumalaban sa korupsyon. So, naghanap sila ng paraan para mapatay. Ginawa rin kay di ba, Chavit Singson? Pinaaresto talaga. Pero, sabi inaresto, pero sumuko. Pero narito po, yung buwelta ni Mike Defensor at sinabihan po siyang ubog at tanga. Eto, Mike, matibag. Ito yung buwelta ni Mike. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandiyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago. Yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lahat and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI. Talagang ginagamit pampolitika. Correct. Itong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman, dito sa human trafficking. Ang basic na sinasabi nila dahil kami, ang may-ari nitong establishment na ito, ay involved na daw po kami sa ganoong human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan.
At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang. Dito sa may Shangri-La EDSA. Maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World. Dahil po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po yung walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po ditong mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parating nga nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita, maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigahan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya yung kasong sinasabi nila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan, gagawin nilang lahat para makulong po kami. Ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi ng struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po ito ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating mayor, buting mayor, Mayor Vico Soto. Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, sorry, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga kababayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder, katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon, ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trillion ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo, hindi po tayo tatahimik hanggat walang hustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon, tulungan ninyo yung ating gobyerno, at alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Respetado po tayo. Huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat ng mga nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera pero nagsasalita laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Pero yung totoong mga involved sa korupsyon hanggang ngayon, laya, protektado. Pati nga yung mga freeze order nila, wala na. Nakawala na po yung pera. Yan ang ating problema sa ngayon at yan ang dapat nating tugunan. Sa inyo po lahat, magandang hapon ulit at maraming salamat. Matibag, nakatikim ka? Huwag daw kami maniwala sa'yo, Matibag, dahil ubob ka at tanga. Totoo naman talaga. May pa-eyeglass pa para mukhang matalino, pero ubob naman pala. Sasampa daw ng kaso, ubob naman. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa
Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.